ipapakita natin ang sagot para maging buhay tayo tuwing umaga at masasabi natin, God, thank you for the day. Dahil ito ang araw na pupurihin ka namin at sasabahin ang papaalala sa lahat at mag-isahil ng mga kaluluwa na kayo ang karapat-dapat sa bahay. Sa ating pong series on true worship. Ito po ay mga aralin mula po sa mga selected psalms. At alam po ninyo, ito po ay napakahalagang bagay sapagkat ang ating pong kasalukuyang buhay is a reflection of our worship. Kapag tama yung ating pagsamba, tama yung ating sinasamba, sigurado ayos ang buhay natin. Ngayon, kung mali, makikita rin natin sa buhay natin. Kasi nga yung ating pong sinasamba, nagre-reflect yun sa ating pagkatao. Kaya nakakalungkot na sabihin, hindi sa bansang Pilipinas, bagamat tayo baka Diyos, makapansin po ninyo, yung pagsamba natin medyo may dispalinghado kasi hindi nagre-reflect sa buong bayan natin. Kaya napaka-importante aralin na ito. Kaya yung ating pong pang-araw-araw na attitude o yung ating pagtugon sa mga bagay-bagay, reflection din yun ng ating pagsamba. Ngayon, ito po, bago tayo pagpatuloy, gusto ko lamang po kayo kwentuhan. For example lang po, si Sean Aker, po siya po isang psychologist, naggawa po sila ng experiment, no? Nag-experiment po sila na isang linggo, lahat ng participants, isang linggo, magpapasalamat lang sila sa Panginoong Diyos. Ay, papasalamat sila, nag-iisa sila ng mga pasasalamat, no? Pasasalamat, tatlong bagay lang. Every day, at the same time, susulat nila yun. Tatlong bagay lang, hindi nila malalim. Ngari, salamat at ako po ay nakakain ng masarap na hapunan, gano'n, di ba? O kaya naman, salamat at nag-service kami kagabi, nakatulog ako na mahigting. Malilagay ka bagay lang, pero magpapasalamat ka. Salamat na may jacket ako, giniginawa ko noon, pero nalamigan ako dun sa dahil sa jacket, na ganihawaan ako. Magka-thank you ka lang. And this is what they found out. After 1 month, nakita nila yung mga taong nag-participate at natutong magpasalamat every day, writing it down. At the same time, at sa araw-araw, mas masaya at bihirang ma-depress. Amazing, no? At after, hindi lang 1 month, after 3 months, binalikan ulit. And since practice na nila yung magpasalamat, they are happier, less anxious, and less depressed. Diba? Parang hindi sila nakakaranas ng mababang pakiramdam sa kalandang araw-araw na paggising. Kaya hindi pa parang nagagin na alala. After 6 months, nagulat sila dahil lang sa isang linggong practice na yun, naging kasanayan na nila yun at kung saan lalo silang nagiging pa rin ay masaya, hindi hirap malungkot at itong pinakamaganda na hindi sila masyado nag-aalala. Wow! Grabe yung epekto na yan. Tingnan niyo po agad sa katabi nyo lang alam nyo na kaagad kapag hindi sila masyado marunong magpasalamat sa buhay. Na bakit po yan sinasabi sa inyo? Kasi yun ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Bless the Lord always. Mamaya papaliwanag sa inyo yung mga bagay na ito, pero bago tayo magpatuloy, just quick review lang po of what we have learned so far. Una, sabi natin, true worship, get real. Ano yan? And recognize God's presence, and let's respond wholeheartedly. And let us express in service, always anchored in truth, live out in thanksgiving. Now, kung sakali naman, hindi naman dati yung tayo excited sa buhay, di ba? Isa may mga tayong mga nasasaksihan na hindi magaganda sa buhay. Kaya naman, when life doesn't make sense, worship God.
Amen? Worship God. Then, maganda dito kasi pwede naman natin i-practice yung kanyang presence. Kasi yun ang ating essence ng pagsamba. I-practice the presence of God where we can rejoice and request. And the reason why we can rejoice because we know that God is with us. God is not only with us, He knows us so well, and He made us, di ba? At makakapag-request ka, siya naman nakakaalam lang, alam niya lahat ng kailangan natin, we can ask Him to protect us and guide us. Ngayon naman, ating titignan yung sa bahagi na bless the Lord always. Tingnan natin ang Psalm 103. Kanina ang sabi sa inyo, kapag yung pagsamba natin, tama. Sigurado ko kasi it's not just enough for us to know the right and parang to worship the true God, but also to pray to worship Him in the right manner. Kaya nga ho, we are to worship Him in spirit and in truth. Kaya imposible makasamba tayo without our spirit being alive because of Jesus and being in the truth because Jesus is the truth. Kaya nga, hindi natin pwede ihiwalay yun. Ngayon naman, paano natin ito? Yung kahit anong panahon, yung bang kahit anong kalalagayan natin sa buhay, tayo ay laging nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Sabi natin, we have to look at it. Pag tingnan natin yung Psalm, just to make it parang easier, inward, upward, outward. Kanina umaga pa naman si Edric. Ganda nung kanyang paalala, paano makalimutan eh. Inward, hindi ko kasabayan niyo po, inward, upward, outward. Diba? Dami lang nabasa ako, may nakita ko, merong natutunan kanya, I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, tatlo lang to eh. Kaya pwede naman, I'm inward, upward, outward, happy all the time. Pwede naman yun eh. Dahil sa atin naman yun. So if you want to always on how to bless the Lord at all times, regardless of circumstances, let us learn to inwardly remember what God has done and outwardly reflect on who God is and outwardly worship. Remember, ito important ito, inward reflect on what God has done. Kaya kung wala tayong personal encounter o experience sa Diyos, ang hirap nito. Kasi wala naman tayong paalalahanin, no? Kaya tandaan niyo yung worship, pagpapaalala sa atin ng ginawa ng Panginoon Diyos. Naalala po ninyo, ito po ay tingnan natin ngayon doon po sa Psalm 103 verse 1. Tingnan niyo po. Okay, tuturuan ko lang kayo paano magbasa. Kapag nagbabasa tayo ng Hebrew poetry, as I said last week, hindi yung normal, hindi yung pareho sa sa English poetry, hindi yung parehas. Meron silang katangian na para maintindihan mo, ma-appreciate mo, kailangan maintindihan. For example, itong bless the Lord, O my soul, ang tawag dyan ay colon. Kapag dalawa na yung colon, cola na. Plural na siya, cola na. So itong bless the Lord, itong O my soul, isang colon yan. Tapos itong colon na to, ang magpapaliwanag kung paano gagawin yung una. Okay tayo? Parang pag binasa mo, hindi siya parang isang thought, tapos another thought. Hindi ganon. Itong isang thought na to, ito ang magsasabi how it is being done. Okay, for example, bless the Lord. Itong Lord na to, sorry kasi dito naman may connect sa PowerPoint kasi hindi na dito na i-edit eh. Itong Lord, all caps yan. Kung nakita sa Bible, all caps yan. Kasi yan ay pangalan na Yohevadhe. Yung tinatawag na Yahweh. Yahweh. Nandiyan pa yun? Okay. So yan ay personal name ni God. Now, diba? Kung i-bless mo kami, bakit i-bless the Lord? Nag-iabang naman natin. Hindi, yung word na bless, ang literal niya kasi ang ibig sabihin niyan is to kneel down, to worship, to celebrate, and to praise God. Kaya mapapansin ninyo sa ibang translation, praise the Lord. Yun ang gamit. Hindi bless, kundi praise the Lord. Kasi yun ang pwede ring translation. So, itong praise the Lord, mapapansin nyo, oh my soul. At yun, ang ibig sabihin na oh my soul. Ang ibig sabihin niya, all that is within me, bless His holy name. Masabi niya, para ma-worship mo siya, bless the Lord, oh my soul.
referring to the Lord, meaning His reputation, His glory, His standing. So bless His holy name. Talagang katangi-tanging pangalan lalabas tanganin sa nakuha niya. So, balikan natin. Napansin niyo po ba, sino ang kinakausap niya dito? Sarili niya. Bless the Lord. Oh my God. Kasi, napapansin niyo kasi yung psalm na to, kanya na nagpapasa kayo ng psalm. Mababasa niyo doon. This was when David ran from his son Absalom. Di ba mabasa niyo sa Psalm 10, for example, this was when the Lord delivered him and David from the hand of the Philistines. Ganyan. Kaya ito, sa David lang. Kasi mapapansin nyo sa Psalm 104, 105, 106, 107, wala na yun. Kasi it only shows na itong buong section na to, yung Psalm na yun, magkakasama. Okay tayo? Pasensya na medyo technical na mga kasi tutulong sa inyo mamaya para ma-appreciate nyo paano ito mapapaliwanag. So, pagsabi nyo na, bless the Lord. So, hindi lang alam, maraming scholars, hindi lang alam ano yung context behind kung bakit nasulat yung kanta. Pero isang naiisip ng mga scholars, hindi mga panahon na, siyempre, napata